sa isang oras at kalahati na hitik sa legal na solusyon. Kahit pa sa iligal na sitwasyon. Mag-asawa, magkaibigan, mag-amo, mag-ano nga ba kayo? Laging may tamang exit sa maling entrance. Relasyon. Lunes hanggang Biyernes, alas 12:30 ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Sasagutin na ni Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas kung papasama sa tao o sa batas ang napasukan mong relasyon. Sa Radyo 5. Magandang tanghali po sa inyong lahat at welcome po sa isa na namang edisyon ng programang Relasyon. Ngayon hong araw ng Martes, unang araw po ng buwan ng Disyembre. We're so happy to be joined by Attorney Owena Soriano. He's sitting in for Attorney Mel Santamaria today. Hello, Weng! How are you? Good afternoon! Good afternoon, a lovely afternoon sa lahat ng ating relasyonista. Magandang tanghali sa iyo, Gladys. Magandang tanghali sa iyo. At Weng, December 1st ngayon, countdown na tayo. 24 days na lang, Pasko na. 31 days na lang, 2021 na. Kung napapansin mo, Weng, I'm sure, active ka rin siguro sa social media. Marami nagpo-post na parang looking forward sila to 2021 because of all the challenges nitong taong 2020, di ba? Oh. So let's hope for the best. Anyway, meron pa tayo dyan konting guys, very brief lang na Christmas na Oo, ang news opening dyan. natin, Oo, nakakalimutan kong mag-request wala ng kahit bahagyang, bahagyang, ay kung si Dean Mel, kakanta na yun, ha? Kung si Dean, bahagyang, pagbibigyan na natin na tayo noon ng konting ng bars. Ayan, ayan. Saan yan nagagaling? Ayan. Okay. Ayan. Sa buhay na mapayapa ang pangluligayang tuloy na tuloy ang Pasko. Thank you very much, ha? The studio? Okay, thank you, studio, for inspiring our opening. Yun ang sinasabi, Attorney Weng, no? Yan ang official naming Christmas song for Pasko ng Signal TV, ng TV5, ng Radyo 5. Na kahit anong pagsubok man ang nadaanan natin at haharapin pa, tuloy siyempre ang Pasko. Yan. Nakikita tayo sa sa pag-asa ng Pasko. Yes, that's right. 2021. Okay, thank you guys. Pwede na natin i-under yung ating music. Salamat, marami. Okay, so today po, December 1st, kasama natin si Attorney Weng. Inaanyayahan ko po kayong lahat na mag-participate sa atin by posting your comments. And of course, ang pinakamahalaga, yung mga tanong po ninyo, dapat nag-like kayo sa Radyo 5, 92.3 News FM na Facebook page. Pwede rin po sa Relasyon Official Page kung kayo po ay nanonood ng aming live streaming. Pwede rin po sa comment section namin, doon na nyo i-post ang inyong mga tanong at mamaya po ibibigyan kayo ng tabati ni Attorney Weng Soriano. Kung hindi man, simple solutions to your problem. At for later. Okay, Weng, alam mo, kahapon may anunsyo na dahil people were waiting, ano ba ang magiging estado ng quarantine status natin lahat. So, Metro Manila is still going to be under GCQ. People were hoping na maging enhanced na lang na parang pagaanan, pero hindi pa rin. So that Metro Manila, including 7 other areas in the Philippines, kailangan pa rin. Bawal pa rin ang mga mass gathering kung tutukusin, di ba? May limitation like for religious gathering, 30% ang allowed. But ito na gawin kasi may mga reunion na ina-anticipate, yung mga kapatid natin, di ba? Ikaw, may bala ka? Relative? Ang ating mga reunions na sinasabi ngayon ay virtual na lamang muna, Gladys. Oo. Talagang as much as gusto nating makita, mahawakan, maramdaman ng ating mga kapamilya, kapatid, medyo tiis talaga muna. Kasi ako, especially kasi may toddler ako,
pinakapasyal na namin talaga is yun. Halimbawa, magkikita lang. Pero yun lang talaga, to limited people, lola and yung tita lang, yung kapatid ko. Pero outside that, wala na talaga kasi gusto talaga namin sa totoo lang. At kapag magbabrowse ka ngayon ng mga apps on travel, ang daming promo and understandable. Offers. Yes, of course. Pero syempre, nangingi sila ng yung mga permits, tapos mga swab test results. So, tedious talaga. Tapos, syempre, ikaw, hindi ka rin ganun kakampante. Gusto mo pag bumabiyahe ka, nag-vacation ka, di ba? Relax nga eh. Pero kung at the back of your head, iniisip mo na, naku, baka meron kami masagap or paano tong anak ko. Hindi yun naman worth it, di ba? So, konting tiyaga pa na pag-iingat at saka pagtitimpi muna, no? Yung mga gastos, iipunin muna natin. O kaya, since lagi po tayong nasa bahay, work from home, ang best na advice apart from saving for the future is yung unting kumpuni-kumpuni sa bahay, gawin na natin, asikasuhin na natin. Decor, diba? Kasi may na-save ka, diba? Plus, natututukan mo talaga ngayon detalye ng bahay, Gladys. So, makikita mo na ngayon, matagal mo nang hindi napansin. Tapos, in preparation na rin for Christmas, diba? I-treat mo na lang muna yung bahay mo. Especially for those who were, flooded nung nakaraang bagyo. Ito yung pagkakataon talaga nila na, mag-recover from, what they lost. Tayo naman na medyo, may pagkakataon tumulong, yung mga savings din natin, kung meron din naman tayo may bibigay, magbigay tayo para naman sama-sama tayo makapag Noche Buena ng desente, mapayapa, masaya. Yun talaga. Ako yun yung hinihiling ko for Noche Buena. Sana naman kahit gaano kasimple, yung mga nabiktima rin nung nasalanta ng bagyo, ganyan, at nabiktima ng itong pandemya, magkaroon din sila ng moment na maging masaya rin for that Christmas season. And if I may add, Weng, nabanggit mo na rin yan, kasi ang TV5 and Signal, isinusulong namin yung movement namin na tuloy pa rin ang Pasko. Ito yung pag-invite namin sa ating mga kapatid na magbigay ng donasyon para magkaroon ng Noche Buena ang mga nangangailangan nating mga kapatid, lalong-lalo na nga yung mga naging biktima ng mga dumaang mga disaster at mga pagpagdisma kailan. So yan. So sana we share, no? We share. Okay, so yan. Anyway, today I'd like to say hi sa mga nakatune na sa atin sa Radyo 5. Binabati ko rin ng magandang hari, si Irma Pedraheta. Magandang hapon daw sa atin. At syempre, inaanyayahan din namin sa iyo, yung mga nanonood sa aming live streaming, i-share na rin po ninyo yan para mga kaibigan nyo, mga kakilala, mapanood din yung broadcast. Kung hindi man sila nakatune in ngayon sa 92.3 News FM. Okay. So, ayan, si Fremy Bueno, active na. Inahanap ko yung mga community of OFWs natin. Parang na-miss ko yung ilan sa kanila kahapon. Baka mamaya nandiyan na sila. Anyway, before we start with our word of the day, igta muna ng ating opening prayer. Panginoon namin, nagpapasalamat po kami sa pagkakataong ito para kami po ay gawin ninyong biyaya at instrumento ng pagpapaliwanag sa aming mga taga-subaybay sa kanilang mga problemang pangrelasyon. Sana po ay gawin nyo kaming instrumento ng inyong pangunawa, ng inyong hustisya, ng inyong biyaya. At gawin nyo po ang programang relasyon bilang pagkakataon para po makatulong kami sa aming mga kababayan at lahat po ng aming gagawin, itutulong at sasabihin na yung araw na ito ay binabalik namin sa inyong papuri at pasasalamat. Amen. Okay, so tayo po ay magpapatuloy sa ating word of the day. Babalikan natin maya-maya si Gladys. Mukhang nagkaroon siya ng fluctuating signal. Babalik siya maya-maya. Pwede na po tayo sa ating word of the day. Layon ng programang relasyon na makapagbigay ng payo na naaayon sa batas. Para higit na maliwanagan sa terminong legal, narito ang ating word of the day. Res ipsa loquitur. Okay, res ipsa loquitur, ang ibig sabihin po niyan ay the thing speaks for itself, no? Or tingnan mo lang, alam mo na. Okay, napakasimple, no? Ayan po ay isang Latin na terminolohiya at
konteksto po ng batas at sa konteksto ng mga kaso ay nangangahulugan ito na kapag napaka-obvious o halata na ng isang bagay ay maaari na nating i-presume na yun talaga ang nangyari. Magbigay po tayo ng halimbawa. No? Nagkaroon po ng pasyente na ipinasok sa ospital at sabihin na po natin na may infeksyon. No? Meron po siyang infeksyon, siya po ay nasaksak, okay? At dinala, sinugod siya sa ospital. Ngayon, syempre, nandun po yung mga doktor at ating mga health workers. At pagkatapos po nun, ay meron syempre mga test na i-run, no? At aalamin yung vitals, kung ano estado niya. Kung yan naman ay nasa maayos na sitwasyon, lahat naman ay stable, so, at maaagapan naman, no? Pagdating niya sa ospital, sinabi, hindi naman, malayo naman siya sa bingit ng kamatayan, no? So malayong mamatay. Pero pagkatapos ay namatay bigla. Okay. So nagkaroon eventually ng findings na nagkaroon ng infeksyon doon sa sugat. Okay? So ano ang kadalasan pong pinag-aawayan dyan? Siyempre kung ikaw po yung mahal sa buhay nung pumanaw, ang sasabihin ninyo ay may kapabayaan. At sasabihin naman noong ospital ay ginawa naman nila ang kanilang makakaya para maisalba yung buhay. No? So, kung very obvious yung pong pagpapabaya tulad ng pagdating doon madumi ang OR, wala ang mga instrumento, wala ang doktor, wala lahat na kumbaga atensyon, no, na pang-medical na inilapat kaagad, maaring napaka-obvious na. Okay, na ang kinamatay, yung infection nga dala nung kanyang sugat at hindi dahil talaga doon sa pagkakasaksak o sa pagkakasugat niya, no, kundi dahil sa kapabayaan nung health facility or ng ospital halimbawa. Ito po ay binigay kong halimbawa dahil kadalasan sa kaso po ng mga malpractice, medical malpractice, yan po yung nagiging argumento. Okay? Meron bang negligence? Wala bang negligence? Okay? Hindi naman po ibig sabihin na porket napakahalata na yan na nangyari, hindi na pwedeng mabigyan ng pagkakataon na depensahan ng sabihin natin ng dinimandang doktor o mga health workers yung kanilang sarili. No? Maaari pa rin naman. Pero kasi kapag nakita na gano'n na yung sitwasyon, maaaring sabihin kaagad na ang ating konklusyon may kapabayaan. Dahil the thing speaks for itself, no? Merong isinugod sa iyo at ganyan na sugatan at ganyan ng estado ng ospital, hindi mo kagad nalapatan ng tamang solusyon o ng karampatang medical na atensyon, siya'y namatay. So very obvious yung proximate cause na nabanggit natin in the previous episodes po na ang proximate cause ay yung kapabayaan. So the thing speaks for itself. Very obvious, very obvious. So yan. Okay. Ayan nagbabalik po na si Gladys. Naputol ako sa dali. But anyway, I was just here. Tulad ng wifi ni Gladys. So the thing speaks for itself. So, nawala yung signal. So, but I'm back. Anyway, ayan po, ang paliwanag ni Attorney Weng Soriano ng ating word of the day na res ipsa loquitur. Babalik po kami after a very short break lang. Ang oras po natin ay 12:46 ng tanghali. We'll be back. Sa lahat ng mga magigiting nating mga kababayan sa frontline. Pa-check po ng inyong ID. Ilang malalim po. Lagi po tayong maghuhugas ng kamay, ha? Check po tayo ng temperature. Kayo ang aming mga bayani. Maraming salamat po sa inyong serbisyo. Lahat kami ay saludo at sumusuporta sa inyo. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. COVID-19. Reminders from DOH. Tamang paghugas ng kamay. Ang simpleng paghuhugas ng kamay ay mabisang paraan upang makaiwas sa anumang sakit. Makakatulong rin ito sa pagpigil ng pagkalat ng mga viruses kung wasto at regular itong gagawin.
Basain ng tubig ang kamay at magsabon. Sabunin ang mga palad at likod ng mga kamay. Kuskusin ang mga pagitan ng daliri, kuko at pagitan ng mga hinlalaki. Kuskusin rin ang mga tulo ng mga daliri sa magkabilang palad sa paikot na paraan. Gawin ito sa loob ng 20 segundos bago banlawang mabuti gamit ang malinis na tubig at tuyuin ang mga kamay gamit ang single-use towel. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Isang mahalagang paalala mula sa DOH, PCOO, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas. Relasyon. Sa Radyo 5. Ayan, nagbabalik po kami at ito po ang programang Relasyon na inyong napapakinggan live na live, Radyo 5, 92.3 News FM, at syempre via our live streaming. Gumagaya ka sa akin, Weng, ha? Nag-in and out ka rin, ha? Yes, samahan mo ko. Okay, anyway, I'd like to say, ayan na, nakikita ko na. Na-miss ko ang mga to, sina Jose Niedo, si Rene Braga Bainco, si Nambo Yung, present na sila. Ito kasi sina Shirley, ayan, Pronpruelo. Hi guys, magandang tanghali, magandang araw sa inyo. Siyempre, yung mga OFW nating mga suki. Ayan, nakikita ko na sila. Hi there. Attorney Weng ang kasama natin ngayon. Anyway, Attorney Weng, tinitingnan ko na kung marami na sa ating, syempre, marami na sa ating may gustong magtanong. So if you're ready, game ka na? Start na tayo ng Q&A? Okay. Okay, here's our Q&A. Ang programang ito ay bukas sa pagbibigay daan sa paglalahad ng inyong mga problemang pangrelasyon. Mangyari lamang tumawag, sumulat, o kaya naman kapatid, mag-FB message ka. That's right. Mag-message na po kayo. I-post lang sa aming FB page. Ito, first question. Attorney Weng, na-foreclose na yung kinuha kong Pag-ibig housing loan. Nabid na din this November 2020. May nakakuha na po. Tanong ko lang po kung wala na talaga akong chance para ito ay mabawi ulit. May nasabi kasi po si Dean Mel noon na may 1-year period pa yung original na may-ari para ito mabawi. Tama po ba? Yan ang tanong niya. Depende kung anong pagkaka-foreclose po ang ginawa. Dahil meron po tayong tinatawag na judicial at saka extrajudicial foreclosure. No? Yun, tama po si Dean Mel. May pagkakataon naman po. No? So, sa madaling salita, ang sagot po dyan ay mayroon. Kaso po, kailangan natin magtanong pa ng pangalawang follow-up question kung anong klaseng foreclosure ang ginawa. Kung yan po ay judicial, meaning dumaan po tayo sa korte, may judicial process o kaso na i-file si Pag-ibig, or extrajudicial foreclosure, meaning wala na pong pinagdaanan na kaso, finorclose na lang sa pamamagitan po ng sa notaryo publiko lamang po, no? Yun yung extrajudicial foreclosure na sinasabi natin. So alamin po natin kung anong klaseng foreclosure ang ginanap at doon po natin malalaman kung kayo po ay may equity redemption, no? Or right of redemption. At doon po tayo magbabase nung number of days kung kailan nyo pwedeng mabili ulit. Yan. Yan, okay. Anyway, a blessed day to everyone. Number 1 station that gives entertains complete information. Always locking in her sitio. Mabolo, Cebu, 24/7. Thank you. This is from Edstil Del Mar. Maraming salamat sa iyong pagpati, Edstil. Okay, next question. Marami ako kanina, parang ang bilis na nagano. Ang bilis pupunta tayo dito sa page. Ang bilis na gumanon yung mga messages. Hindi ko doon nababasa yung iba pa. Eto na. Nais po namin humingi ng tulong. Ako po ay 38 years nang nakatira sa lupang kinatitirikan ng bahay namin. Wala po kaming papel na pinanghahawakan. Pinatira kami ng tunay na may-ari doon. Eto na. Namatay na po ang tunay na may-ari ng lupa at ngayon po'y pinapaalis na kami ng mga taga-mana na apo daw po ng may-ari. Gusto ko sana pong malaman kung meron po kaming right. Yun ang tanong niya. Mukhang by mere tolerance lang ang kanilang pagstay sa lupa. At kung pag-uusapan po natin ng karapatan, syempre ang may karapatan talaga ay yung pumanaw na may-ari at ngayon siya ay pumanaw na.
yung po mga tagapagmana talaga. Ngayon, hindi naman, well, syempre, pwede nating, sabihin natin, kasi po meron tayong tinatawag na yung prescription, 10 years, 30 years, kapag in bad faith, no, yung ibig sabihin, alam nyo naman may-ari niyan. Pero yan kasi sa kaso ninyo, hindi naman as if bakante yung lupa, no? Talagang alam nyo na may-ari at kayo nakikitira lamang. So, in other words, wala kayong pinanghahawakan po na papel o kung ano mga kasunduan. O sana nga po ay meron kayong ganong pinirmahan. Pero kung wala po talaga, ang talagang solusyon po natin ay kausapin po yung mga tagapagmana, baka naman meron kayong alternative na arrangement. Anyway, baka gusto din nang i-dispose din or parentahan. Yung pong amicable po, no? Yung baga, meet kayo na halfway. Kung gusto nila i-dispose, wala po talaga kayong magagawa kasi sila po yung tagapagmana niya. Yun lang ang nakakalungkot doon. Yun na nga eh. Okay. Anyway, here's one. Yes, you were gonna say something pa? Okay, you always look at the bright side. Diba? 38 years is 38 years of free occupation. Oo, tama. Anyway, eto. Hindi ko nababanggitin ang pangalan niya bagamat ibinigay niya ito sa atin, Weng. Sabi niya, meron po akong isang anak na 8 months. Nag-undergo po ako ng CS. This is yung cesarean section. Pag-anak. Kasalukuyang nangungupahan po kami, mag-ina, dito. Ang mga kamag-anak at mama ko'y nasa ibang lugar naman daw, na somewhere in Muntinlupa. Ang mama ko po ay kakagaling lang po sa stroke. Nais ko sanang maghingi ng tulong. Meron kasi daw siyang kinakasama na sa Japan, kasalukuyan, 1 buwan nang hindi nagpapadala sa amin. Kahirapan pong humingi sa kanya. Siguro po, suporta. Sa ngayon po, ini-ignore na daw siya sa mga mensahe niya sa FB at depende sa kanyang mood kung kailan po ako kakausapin. Isa pa, tinatawagan ako ng isang babae niya. So, paano ito pahirapan makakuha talaga, Attorney Weng, ang isang anak daw ng maayos na support sa dito? What can she do? Anong best ng magagawa? Meron po siyang birth certificate naman ng bata, no? At hindi niya nabanggit kung sila ay kasal, no? Sabi niya lang may kinakasama siya. Oo, no? That is regardless naman on whether they are living in or kumbaga hindi kasal or kasal, ang pinag-uusapan child support. Wala siya sa Pilipinas, okay? Ang talagang initial talaga na ipapayo natin ay mag-file siya ng civil action for support, no? Yan kung magkakaroon ng tinatawag na jurisdiction yung Pilipinas, yung korte sa Pilipinas dun sa tatay, kaso nga lang nasa abroad. Ngayon, ano ba yung intention ng lalaki? Ikaw ba ay intention niyang talagang pahirapan dahil kaya niya naman magsuporta, ayaw niya lamang? O wala talaga siyang pera? Pero lumalabas yun sa facts na kaya naman kasi may trabaho at may mga babae lang. Tapos depende raw sa mood. So, iniisip ko, pwede niyang i-consider yung VAUSI. Ang problema sa violence against women and children, merong specific na section doon na Gladys for child support, regardless of economic abuse. So, maaaring economic abuse plus child support or child support lang. Ngayon, that's the first. Ano yung cause of action mo? Pangalawa is, paano mo ma-acquire yung jurisdiction ba? Kasi wala siya sa Pilipinas. Ang initial step na ginagawa kasi sa mga OFW is nakikipag-coordinate sa mga ahensya. So, ang first step is you can contact a lawyer at yung lawyer gagawa ng demand letter para sulatan yung agency niya. Kasi yung agency niya ang magko-coordinate sa kanya. At yun din ang mag-warn sa kanya na pag hindi mo to binigyan, magbabawas kami doon sa mo. Kasi usually dinadaan muna sa ahensya yan. Pag dumaan siya sa ahensya yung sweldo. So, sasabihin ng ahensya na mapipilitan kami bawasan yung sweldo mo, yung income mo, kada buwan. Kasi kaysa ma-expose sa suit, di ba? Kasi syempre, i-implead mo rin yung ahensya dahil siya magko-coordinate. So, at alam naman ng ahensya yan, no? Kung anong karapatan ng mga naiwan. Hindi naman uncommon kasi yan, nakakalungkot, hindi uncommon na nangyayari yan. Mag-abroad, tapos nakakalimutan yung obligasyon. Kailangan pang habulin ngayon. So, subukan makipag-coordinate muna sa ahensya, sa ating nagtatanong, no? At maaaring matulungan ka. Pero kung hindi, pwede kang mag-consider na mag-file na reklamo for VAUSI, for child support, at i-course through yan doon sa ahensya. Ngayon, pagbalik niya dito, ayaw niya naman sigurong sasalubungin siya na meron siyang sampina or warrant of arrest, di ba?
So, Okay. makikipag-coordinate naman yan siya. Besides, Yes. anak niya naman yan, di ba? Oo nga. I'm sure isa sa dahilan ba siya nag-abroad para masupport. Masalimuot itong haharapin itong nanay na to. Lalo pat 8 months lang ang bata. I'm sure inaalagaan niya yan, di ba? Full At time. CS pa But siya. siguro simulan na, no? Para makuha na niya ang kailangan. Kasi pag korte na yan, wala na siyang choice, di ba? Pag korte nag-utos na part mo pwesta ng salary ay mapunta sa suporta, wala si tatay. Di ba? Kaya nga, Okay. oo. Eto, our next question, Attorney Weng, before we go on another break. Pwede po bang magtanong, nagtatrabaho po kasi ako sa kumpanya, na-disgrasya po ako 20 days po nila akong hindi binayaran. Kasi po, nasimento ang aking paa. Wala po bang pananagutan ng company sa nangyari? Ang sabi po nila, mag-file ako sa SSS. Nakakuha naman po ako, yan. Pero wala daw bang pananagutan ang kumpanya? Pero di ba may contribution ang binibigay ang company sa SSS premium? Yes, oo. Inisip ko nga kung pwede siya doon sa may tinatawag na employment compensation commission, yes. diba? Oo. Tapos, siguro kung may mga benefits sila doon sa kumpanya, na iba, oo. Pero kung may SSS na naman, siguro yun na yun dahil may contribution doon yung employer. Besides yan, unless meron sa kontrata nila na yun nga, kasi kung during office work hours naman yan at in the course of his employment nangyari. So talagang dapat. Pero for one, yung kanyang pagpapa-ospital, nabanggit ba niya kung sino ang sumagot? Dapat Hindi, wala siyang nabanggit. Hindi niya binanggit. Oo, hindi ang default kasi usually kapag ganun in the course of employment, employer, di ba? Employer. Dahil in the course of employment yan. At saka nasa nature ng work niya yan, di ba? Kung siya'y lumalabas lagi. Ano siya, rider? Hindi niya rin nabanggit. Yan, hindi niya lang nagdita siya na aksidente siya. Natin masasabi kung anong circumstances nito, whether he was working that time, pwede kasing outside of work nangyari. Hindi niya rin nabigay ang detalye. But otherwise, siguro ang is, anong pananagot. Dapat if within employment, he can inquire with the HR HR department HR, oo. Okay. So anyway, babalik po kami na Attorney Weng to read more of your questions. Pwede pa rin po kayo mag-post ng mga tanong ninyo sa aming official fan page na Relasyon o sa Radyo 5 92.3 News FM Facebook page. We will pause for a break. May ilan lang pong paalala ang aming punong himpilan. So babalik po ang programang Relasyon. Diyan lang po kayo, ganap ng 1:00 ng hapon. G, let's go! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Tanggal pagutong talaga! All natural, protein-rich pa, so chocolatey, so yummy! Bili na sa sari-sari! Sari-saring sulit, ikay uulit! Vitamilk, sulit! Talagang ikay uulit! Vitamilk, sulit! Vitamilk, sulit! Feels good! Try Vitamilk Sulit 200 ml sa sari-sari stores in original, double choco, and banana. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center and Reliance Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Kasin o kasintahan? Boss sa trabaho o boss ng puso mo? Relasyon. Sa Radyo 5. We're back at nagbabalik po kami ni Attorney Weng Soriano. She's sitting in for Attorney Mel Santa Maria dito po sa ating programang Relasyon. At sa mga tanong nyo, si Attorney Weng po ang magbibigay sa inyo ng mga gabay. Okay. Attorney Weng, question. Ano daw ba yung extrajudicial, I think extrajudicial settlement na gusto niya sabihin,
At saan daw yung kinukuha? Okay. Una, Gladys, pag sinabi nating extrajudicial, tandaan ng ating mga taga-subaybay na yan ay hindi nag-i-involve ng korte. So, labas sa korte yan. Extrajudicial. Okay. Now, maraming extrajudicial kasi, Gladys, So, sige, extrajudicial settlement. Kung extrajudicial settlement yan ay nangangahulugan na pag sasaayos nung naiwan na ari-arian ng isang pumanaw na. So, may mga ari-arian at merong mga tagapagmana. Ngayon, kung nagkakasundo naman ang tagapagmana, wala namang mga pagkakautang yung pumanaw at maaari silang gumawa ng isang dokumento na nagsasabing ganito na lang ating hatian. Basta kung sakaling di sila susunod doon sa batas, kung paano ang hatian kapag walang last will and testament, dapat nakasulat doon na wini-waive, ganyan, para mas malaki yung share ng isa kung hindi man pantay-pantay. Yun ang extrajudicial settlement. Ano yung pangalawang tanong niya, saan daw yun nakukuha? Saan daw kinukuha? Hindi niya alam na pinapagawa yun, di ba? Actually, di ba? Oo. At ang ginagawa yung kadalasan ng isang abogado, pinapanotaryo, merong publication requirement. Bakit mahalaga to? Okay? Para lang maintindihan. Kasi syempre, yung mga properties may titulo yan. So, para mailipat ang pangalan sa titulo, pangalan ng titulo sa mga tagapagmana, kailangan ng extrajudicial settlement. Hinihingi ito ng mga ahensya tulad ng BIR, Land Registration Authority. Yan. Yes, importante yan. Okay. Uy, Maray na Aldaw, Manay Gladys, ingat kayo. Uy, Bicolano ka pala, Jose. I didn't know, Bicolano siya. Maray na Aldaw. Okay, wow. Good. Good day. Good day. Yes. Paborito ko nakakatawa. Bicol Express. Oy, which reminds me, Bicol Express daw mahirap magluto ngayon kasi napakamahal daw ng kilo ng sili. Ang sakit kilo na mga sobrang mahal daw yung kilo ng sili. Ito yung main ingredient ng Bicol Express, sili. Magaling pa naman ako magluto niyan, Gladys. Bakit ikaw ba'y Bicolana? May background ka ba sa Bicolana cuisine? Maanghang at may gata. Yes, o bakit napunta usapan na Q&A? Napakasag-usapan natin. Sorry na po. Sa Q&A ito napunta kami sa laing. Back to our Q&A. Ito, Attorney Peng. May lupa po kami sa Batangas. Nagpatayo po ng basketball court yung barangay sa boundary ng aming lupa. Dahil po doon, gumuguho na po yung lupa namin. Pinariprap po siya ng governor namin 20 years ago. Pinagawan din po namin ng hagdan na bato at simento. Last few years po, binago na naman po yung basketball court at sinira na nila yung pinagawa naming daanan. At gumuho ulit yung lupa namin 3 years. Sinulapit po namin dito sa mayor, hindi na daw po nila ang nangyari sa aming lupa. Kung gusto daw namin ay i-request nila sa mas mataas kung ang situation namin. So, sino may pananagutan doon sa apektadong pagguho ng kanilang lupa, Attorney Wen? Kung sino dapat yung nagpagawa, di ba? Kasi basketball court, kasi nagiging permission ang nangyayari, baliktad. Instead na sila yung nuisance, parang nagiging nuisance sa kanila yung basketball court. Oo. So, pwedeng, syempre, bago sila siguro sumangguni sa or pumunta, magsampa sa korte ng kaso, explore nila lahat ng administrative remedies nila, kung maaring doon sa barangay level muna, tapos sa city building official siguro, pwedeng ganon. Yeah. LGU level, kung hindi talaga, kasi yan ay administrative remedy, sa ating executive side. Talaga mapipilitan kang magrereklamo na yan na inusan siyang basketball court na yan. Kasi perwisyo, may danyos ka di ba? Maya-maya ka gumagastos sa pagpapagawa na hindi naman dapat. Oo. Kaya lahat ng avenues or channels for communication, hingin mo yung audience o mga taong pwedeng makaremedyo naman. At tititang perwisyo, baka maging cause pa for some accidents. Exactly. Alam mo na, di ba? Exactly. Nuisance talaga siya. Nuisance. Typical na nuisance. Yes, nuisance. Okay, eto na. Good afternoon po, Attorney Weng and Ma'am Gladys. Sabi niya, ask ko lang po regarding sa financial support ng isang bata. He's 7 years old. Yung support po ay di kinukuha ng mother. Common law wife po siya ng uncle ko. Hindi kinukuha ng mother sa isang courier service. Hindi, di ba, nagpapadala, di ko nabanggitin kung yung padala. Yes. Hindi kinukuha.
hindi tinatanggap yung support para sa batang 7 years old. Nako, alamin kung bakit gano'n. Wala tayong factual backgrounder no? May konteksto yan kung bakit ganyan ang nangyayari. Bakit? O maaaring merong sigalot yan no, sa relasyon at may gustong patunayan kasi maaaring i-claim later na walang pinapadala. O kaya na walang suporta. Walang support. Kasi may paper trail if ever. Pero on the part of the father, kung talagang may pinapadala, meron siyang proof of remittance. At may remittance, di ba? Yes, proof of remittance at may proof din naman dun sa courier na yan na hindi talaga tinatangka. Hindi kiniklaim. Kasi meron siya number na magpupunta siya dun, di ba? So, on the part of the father naman, syempre kunin niya na rin, di ba? Kaysa naman maipon doon sa courier, no? At least meron lang siyang pinahawakan na hindi talaga pumupunta doon para i-claim at i-receive yung nanay. Yes. At least meron siyang proof na talagang may attempt naman siya. Nagpadala siya. Kumbaga, ginagawa niya yung kanyang obligasyon. Palagay ko ganun nga ang konteksto nun. Parang deliberate na baka nag-file siya ng kaso or something, no? It could be that. Anyway. It could be that or it could be pride. Pwede rin. Oo. Yes. Anyway, okay. Next question, Attorney Weng. Magandang hapon po. May makuha po ba ako sa company kung sakaling maghabla ako? Dati po akong guard dito, tapos umayaw na po ang agency ko. Kaya ginawa ng amo ko, kinuha na ako at wala na sa minimum ang sahod. Parang naging direct hire na siya. Dati parang ganon. At wala. Tapos yung agency, ano daw yung nangyari? Ayaw na nung agency mag-renew. Umayaw ng agency ko, kaya't ginawa ng amo ko, kinuha ako pero wala ako sa minimum. Baka yung amo yung assign, no? Parang kinuha na lang siya ng direct hire. Dating naka-deploy. Di ba? Yes. Okay. So, paano yun? Kaya siguro umayaw yung agency. Dahil ayaw sumunod sa minimum wage. Ngayon na siya ay diretso yung kliyente. Yes, yung kliyente na yun, kaya bumitaw yung agency. Ngayon, siya ay direct hire. Pwede siyang pumunta ng dole dahil hindi nagko-comply sa minimum wage Oo, dahil dumiretso na siya, hindi na siya dadaan doon sa ahensya niya. Dahil ngayon, ang employer niya ay diretso na yung kung saan siya nakadeploy noon dahil hindi na siya dumadaan ngayon sa ahensya. Dating employer niya, agency. Okay. Pero ito lang itatanong ko, Wen. In a situation like that na yung amo kinuha siyang direct hire, what if mag-isa lang siya doon? Is he entitled to the usual minimum wage rate na parang nag-arrange na lang, no? Sige, pagpantay ka dito sa akin or something. So, pwede ba pa rin yun? Sakto pa rin ba yun? Ang minimum wage naman, required naman talaga yan sa lahat ng employee. Ang ano mo lang dyan is kung siya ay regular employee or hindi. Tapos, yung sinasabi natin pag below 10, we'll have to check the exact provision. Pero meron kasi mga certain entitlements or exemptions if below 10 yung employees mo, like yung mga certain benefits, kasi nga given the reality na konti lang yung operation, maliit lang yung business. Pero ang minimum wage is a matter of right for all employees naman. Kasi nakabase yan kung ano yung standard of living Yes. Cost of living. So, yun namang agency, Attorney Weng, di ba? Originally, yung Sigard under the agency. Tapos halimbawa, nawala na ng kliyente. Maraming nangyayari doon ng mga security agencies, nawala na sila ng kliyente so they cannot be charged anymore. Kung hindi na siya binigay or what, di ba, is he entitled to like a separation pay from the agency? Kung hindi na sila. Sa agency. Yung agency, kasi kung tutusin, parang doon talaga sila employed originally sa agency, di ba? Kung binitawan kung binitawan na dahil nawala na rin ng mga kliyente where they can deploy their security guards. Isn't he going to be entitled to like yun? Separation pay? The thing with retrenchment or yung let's say business losses, meron silang certain dyan, may binibigay provided ang procedure kasi dapat sundin muna. Dapat meron silang parang 30 days ata yun, prior notice na sila yung magko-close na. No, if that's a case. Basta if it's other than resignation, then there should be
separation pay. Unless, the company, of course, is not capable anymore. Kasi precisely dahil kaya nga siya nag-close shop, baka nga afterwards mag-file pa ng bankruptcy yan, di ba? Oo. So, depende talaga rin sa situation, no? Yes. Situation. Yes. Okay. Next question sa ating Q&A. Magandang hapon po, attorney. Nasa process na po yung bahay at lupa for titling. Kaso namatay po ang both parents namin. Anong mangyayari dun po sa pinrocess na ng parents ko for the titling? Salamat po at mag-aabang po kami ng sagot. Aya. So, pareho silang nawala, no? Yung parents, Both habang parents. mag-apply for titling. Then they will have to, they're applying for titling, I suppose, petition in court. If that's petition in court, sa korte, then they will just have to substitute the parents. No, they will file a manifestation na pumanaw na yung magulang at sila yung heirs. Tapos may mga annexes lang silang documents such as birth certificate at sabihin nilang kami na yung papalit as party. Yes, so kami na yung party doon. Kasi pag titling petition for land registration sa korte yan. So mag-file lang sila dun sa korte at malalaman ng korte, may death certificate na pumanaw na yung parties mismo at substitution lang of parties. Silang mga magkakapatid. Yeah, kasi sila nga yung tagapagmana kanila na yon, di ba? Yes, okay, good day. Before we go on a break, kami po'y nakatira sa isang squatters area. May asosasyon po dito sa aming lugar. May nakuha na kaming lupa, rights lang po, na magpatayo kami. Binabawal kami ng asosasyon. Ayaw din kaming bigyan ng barangay permit. Salamat po. Nagharap na po kami sa barangay at ang sabi ng lupon, hindi pwedeng kunin ng asosasyon ang lupa. Pero hanggang ngayon, ayaw pa rin kaming bigyan ng permit ng asosasyon para naman makakuha kami ng permit sa barangay na makapagpaayos ng bahay. So, hindi nila ni ngayon alam, di ba? Saan sila pupunta? Barangay kasi talaga dapat, pero kung ganyan na ang sitwasyon, LGU, kasi may karapatan, even illegal settlers, di ba po, sa bagong batas, ay merong karapatan na rin naman na hindi basta-basta ma-eject, ganyan. Pero sa case nila, sila yung magpapagawa doon sa lupa kung saan sila nagsusquat. Nagkaroon ng parang asosasyon. Parang doon, may asosasyon na parang binigyan sila ng mga rights, so gusto na nilang magpagawa. But they need permit from the barangay. Ayaw silang bigyan, so hindi sila mapakapagpagawa. So parang gano'n. Bakit sila ayaw bigyan, di ba? Kailangan nilang malaman bakit ayaw silang bigyan. Ngayon kung hindi, pupunta sila sa division ng LGU nila na merong yung sa settlement, no, gano'n. At doon nila alamin kung ano yung kanilang remedyo kasi dapat talaga barangay level lang yan Okay. So we'll be back for more questions po. Huwag ko kayong aalis sa pong programang Relasyon. Ang oras natin, 1:50 ng hapon. Tagal na niya sa showbiz, kilala niya ang bawat pinag-uusapan. Para kang lata, pagka walang laman, maingay. Parang tubig, pagbababaw, maingay. Bawat nakaraan, pinagdaanan, bawat pinaghirapan, bawat inaning kasikatan, alam niya ang kasaysayan. Bika-nika niya silang problema na hindi kayang tugunan ng salapi at kasikatan. Christy per minute, walang maililihim kay Nanay Christy. Ngayon, ang mga artistang hindi natutong mag-ipon. Pero minsan, wala din siyang ibubunyag sa ngalan ng pinagsamahan. Sabi nga may sangandaan ng buhay, kanan, kaliwa, pasulong o patalikod. May karapatan tayong lahat na magbigay ng ating opinyon at komento. Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi. Kasama si Romel Chica. Naghihintay talaga sila ngayon ang pagpatak ng ulan sa summer. Christy for Minute sa Radyo 5, 92.3 News FM. Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas. Relasyon sa Radyo 5.
Nagbabalik po kami ni Attorney Weng Soriano, Gladys Lana Lucas po at itong programang Relasyon at binibigyan kayo ng gabay ni Attorney Weng dito sa mga tanong ninyo sa ating Q&A. Okay, here's our next question, Attorney Weng. Good afternoon. Security guard po ang aking kaibigan. Nawala po niya ang kanyang service firearm. Hindi po niya alam kung sino ang kumuha. Nawala po sa guard house while he was on duty. May kaso po ba yun sa kanya? Maraming salamat po. Ay, oo. Alam po, malaki kaso yun. Pinag-uusapan natin firearm, no? Hindi ako particular at this point yung specific rules ng ating PNP, pero just imagine yung pinagdadaanan before you can get a license, diba? To own and license to bring firearms. Ngayon, ang lisensya kasi niyan, dahil siya security guard, kinuha ng security agency. So first things first, i-report niya doon sa security agency dahil ang security agency ngayon ang kailangan mag-report sa PNP kasi hindi lamang yan yung administrative na reporting, Gladys yung danger. Meron nakakuha. Kailangan nilang i-trace yan kung ano yung serial number dahil baka may krimen na mangyari at yun ang gamitin. Ang madadrag, syempre, kung kanino siya nakarehistro. Diba? So, medyo ngayon, para sa parte ng gwardya, ang kanyang unang gagawin talaga is i-report dahil meron siyang affidavit na i-execute niyan for sure. Para lang talaga ma-disclose na in writing na wala. Diba? Dahil sa kanya yan, ang tawag, naka-issue. Yes. Dahil sa kanya naka-issue, kung ano man din mangyari dyan, kaya kailangan niyang i-disclose sa affidavit, sa kanya din, babagsak. Pananagutan niya yun. Pananagutan mo yun, responsibilidad mo yan. So, kailangan ma-declare niya sa agency. At ang agency naman, in turn, kailangan i-declare naman sa PNP, sa krami kung ano nangyari dun sa, di ba? Oo, correct. Yes. Oo. Okay, next question. Good afternoon po. May lupa po yung mother ko pero gusto niya po na ipangalan yung titulo sa isa sa aming magkakapatid para hindi po lalabas na mamanahin namin yon. Pwede po ba yon? Ayan. Ayan. In other words, nag-estate planning na si nanay. Mother. Pero, ilan sila magkakapatid? Hindi niya binanggit, pero let's assume na let's say 4 or 3. Ang general note lang natin, ang general advice, regardless kung ilan magkakapatid, ilan tagapagmana, basta't walang masasagasaan, na ibang tagapagmana, especially kasi ganun yung intent, At siguro kung ganun, dapat may share yung mga ibang kapatid kung ibebenta man, palalabasin na ibebenta, tapos kasi pag palalabasin ibebenta, wala naman talagang ibabayad, di ba? Paano naman yung ibang kapatid na hindi pagbebentahan at hindi sa pangalan nila maililipat? So, ganun lang yung general. Yes. I was going to say, yung pagkakasabi niya ganito, gusto ipag-aala ng nanay niya sa isa nilang kapatid para wala na silang mamanahin. From the start, yun na talagang intent. Para hindi nakasama yun sa mamanahin. Parang binibigay niya lang sa isa. Yun ang mahirap talaga. Later on. Pero kahit donation pa yun. Pero alam mo, Gladys, ito rin, on the other hand, during the lifetime din kasi of the person, nanay. Nung nanay nila, she can do whatever she wants. Technically, pwede niya magawa yan na ibigay dun sa isang anak. Pero ang assumption kasi ng batas dyan, kung talagang at arm's length o totoo yung transaksyon, babalik yung cash equivalent at masuspend niya rin, di ba? Masuspend niya rin. Pero kung ganyan na yun talaga yung intention para hindi sila magmana, parang it's disinheritance. Siyempre, mahabol nila yan after mawala na yung natin. Later. Oo, hindi pa sa ngayon, di ba? Pero that's very common, Weng, common yan. May mga families na may mga talagang favorite, may mga pinapabura na anak, di ba? Tapos palalabasin, binenta ko naman yan sa kanya, hindi ko binigay, di ba? Kahit hindi totoo, time-related lang. Alam naman natin hindi talaga nagbayad, di ba? Okay, anyway, eto. Favoritism. Eto, Attorney Weng, nagtatanong siya, kapag 5 years na po ba sa agency, may makukuha na po bang separation pay?
O separation pay naman na if I'm not mistaken, parang 1 month of pay every year of service, ganyan. Provide di ka nag-resign. So may computation si labor code dyan. So kung hindi ka naman nag-resign, so may separation pay ka, may ganung computation. So 5 years is di ba? So every month of, every year, meron kang na-accumulate na month of pay, parang gano'n. So, yes. meron. Okay. Pero it doesn't mean na nung 5 years ka, may separation pay ka na kung wala namang dahilan para i-separate ka from the service. Oo. Diba? Ang konteksto natin, syempre, may yes. dahilan. May dahilan kung bakit. Yes. So, okay. Yes. Mo lang, di ba? Mga akala nila, 5 years na ako, pwede na ako makatanggap ng separation pay. Hindi po ganun. Hindi po ganun. Laruin lang natin. Okay, eto, attorney. Pwede po bang magtanong kasi ito tapos na ito, yung 21 days daw na hindi siya nabayaran, na repost niya ulit. I'm sorry. Okay, here's another one. May kalivi na po ang hubby ko, ang husband niya. Ako din po ay may boyfriend na, pero hindi naman po ako nakipag-live-in. Pwede lang po bang ganito ang maging arrangement namin since we agreed na wala na kaming pakialaman? May mga anak kami of legal age na. Sa mga benefits ng husband ko, ako rin pa po ba ang makakatanggap kahit hindi po kami magpa-annul ng aming kasal? Please advise. Okay, isa-isay natin, ha? Madaming tanong. Isa-isay natin. Ang tanong, may kalimut sa hubby. Ang tanong muna, pwede bang ganito lang muna kami? Yan, kanya lang arrangement. Yes, ang sagot ko doon napaka-iksi, hindi po. Hindi po. Ngayon tatanungin bakit? Dahil po nananatili po kayong kasal hanggat hindi po yan nade-dissolve ng korte sa pamamagitan ng decree of either nullity or annulment, no? Alam ni Gladys yan. Ngayon, meron siyang sumunod na tanong, pwede bang sa dulo sila pa rin magmamana? Natural po. Opo. Kayo po magmamana pa rin dahil sa ating unang sagot na kayo nananatiling kasal, mananatili kayong tagapagmana ng isa't isa dahil hindi pa naman kayo talaga nade-dissolve ang inyong kasal ng isang nullity or annulment decree. Yes. Yeah. Okay. So, yun. May isa pa siyang mga legal age na daw. Legal age na yata yung kanilang mga... kanina, kung pwede daw may kasulatan sila. Hindi po, hindi po nadadaan sa kasulatan yung ating status. Unfortunately, marami po kasi talagang mga ganyan na pong setup. Nakakalungkot. May kanya-kanya na silang buhay and kampante na, complacent na sila, Gladys. Sasabihin nila, wala na tayong pakialaman. Magsulat tayo na okay na ito. That doesn't work, diba? Minsan nga may baranggayan pa, Gladys eh. Oo, magpirmahan tayo. Wala pong ganun ha. Wala na tayong pakialaman. Hindi wala pong ganun. Pasensya na po. Okay. Eto naman tungkol ito sa pwede bong tungkol sa right of way naman po, nahirap pong daanan. No access na dead end kami. Meron po akong PWD. Siguro miyembro ng pamilyang may PWD. Nagpatawag na po ako ng barangay kaso mukhang malakas po yata yung reklamo para ipatawag ko ng mga mag-usap sa barangay. Saan daw siya po pwedeng pumunta at ano ang proseso? Right of way ang sinasabi niya. Baka dahil siya ay madaanan, PWD. Ibang issue kung ikaw ay PWD. Meron po tayong batas para sa mga PWD. In fact, dapat meron pong tamang daanan talaga para sa kaso ninyo makarating kayo sa inyong pamamahay, no? Iba pa yung issue ng right of way. Siyempre, sa ating civil code. Ngayon, maaaring yung pagsamahin yung dalawang yan. 'Di ba? Pag kayo ay nagreklamo. Pero siyempre, uunahin ninyo, again, laging ganun yung approach ko dyan, Gladys, exhaust first all possible remedies. Kausapin, kung hindi makausap, barangay. Kung di barangay, talagang maglulupon na kayo niyan, baka mag-CFA na kayo. That's the only time na kayo ay mag-file ng right of way sa korte. Mahaba-habang journey yan, pero kung kaya naman talagang ma-remind lang si kapitbahay na meron kayong karapatan as PWD at syempre, yung general na right of way, 'di ba? Paano kayo makakalabas at pasok sa inyong property kung walang gano'n, 'di ba? At napaka-crucial kasi pag PWD, no? Talagang may karapatan dahil you can only imagine. Ako naranasan ko 'yan nung ako pregnant.
Ang hirap-hirap doon ko na-realize na hindi lahat PWD friendly ang ating mga facilities sa mall, sa daan, sa mga wheelchairs, di ba? So, yan. Meron po kayong laban dyan. Yes. Eto naman, ang kanyang tanong ay, good afternoon po. Would you know kung bawal daw ngayon maglaro ng billiard? Kasi halimbawa, nasa GCQ tayo. Palagi ko anything na may gathering talaga na marami at walang social distancing, ma-observe. Talaga bawal yan as far as I know. Bawal pa hanggang ngayon, di ba? Bigla ko naisip tuloy, Gladys, kung ano siya, para siyang, tinatanong kasi para siyang kalinya ng mga Caracruz. Hindi naman siya gano'n. Pero more on kasi yung gathering. Kasi nga po, kailangan social distancing. Ngayon, hindi po natin alam kung anong policy, kung kaya nyo ba maglaro ng malalayo kayo. Syempre, hindi naman. Tsaka gathering pa rin yun eh. More than 2 people yan, di ba? Maglalaro kayo dyan. Yes. Okay. Ito ang tanong. Very short question, pero alam ko papaliwanag mo ang sagot. Ano daw ang kaso sa lalaking nang bubugbog ng asawa? Ayan. Vowsy na yan. Vowsy. Vowsy yan, malinaw na malinaw, no? Napakabigat po ng ano yan. In fact, kapag may physical harm, ang prescriptive period nga yan, 20 years, no? Mas mahaba kaysa dun sa mga ibang grounds ng vowsy or violence against women na 10 years, no? May iba-iba kasing acts yan. Ngayon, kung pambubugbog, ano po ang unang gawin? Number 1. Okay, number 1, isalba ang sarili. Kaya ang pinakauna. Bago ka pa man mag-document, mag-selfie, mag-picture, ganyan, at isipin ng medical certificate, unahin nyo munang isalbang sarili nyo. Kung saan kayo makapunta na lugar na malayo doon sa inyong abuser. Pangalawa, habang fresh pa po ang mga sugat, ang inyong injury, kayo po ay magpunta kagad sa isang health center. At kayo ay magpa-medical certificate. Picturean mo na, no, document mo, tapos pipicturean din nila yan, at ikaw ay check upin, may medical certificate. Itago. Ngayon, humingi ka na ng barangay protection order. Bagaman, ang barangay protection order, kasi ang laging pag ang pinag-uusapan kasi abuse, Gladys, particular ako dyan dahil kailangan yung kaligtasan. Paano ka pa makakalaban kung wala ka na, di ba? So, safety muna ng sarili mo. Okay, so, barangay protection order, but that only lasts for 15 days. Ngayon, pwede mong pagsabayan na nag-apply ka ng barangay protection order at mag-apply ka na ng temporary at permanent protection order sa korte. Kasi ang protection order na temporary ay 30 days renewable until ma-issue ang permanent protection order. So in other words, meron kang 15 days na barangay protection, automatically nag-lapse na yan, pero may nakaabang kang TPO na automatic nagre-renew, nag-extend hanggat may permanent protection order ka. Malakas naman yung iyong laban kapag ikaw ay may proof talaga na ikaw ay nabugbog dahil sa pictures, meron kang affidavit at may medical certificate. Medical certificate, very important. Mga ganitong kaso, Gladys, priority ito at may rules ang Supreme Court na in-issue para sa guidance sa ating korte na one day nga lang yung hearing nito at minsan ex parte. Sa mga ganitong pagkakataon na may pagbugan, super priority. Ex parte ito, hindi na kailangan na notice doon sa kabila. O binibigay na kagad ng protection order. At mag-ingat, mag-ingat, no? Ayan. Ginawayang vowsy para sa mga kababaihan. Okay. Correct. Tayo naman ay we will pause for another break. Maghahatid muna kami ng aming Radyo 5 news update, ha? Attorney Weng. Babalik po ang programang Relasyon. Huwag kayong aalis. Oras natin, 1:31 ng hapon. Ang Radyo 5 News Update ay hatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Radyo 5, 92.3 News FM News Update. Narito ang balitang hatid ng Radyo 5. Naghahanda na ang Department of Education para sa face-to-face classes. Ito'y sa mga lugar na wala ng COVID-19 cases. Sa panayam ng programang Ted Filon, DJ Chacha sa Radyo 5, sinabi ni Education Undersecretary Diosdado San Antonio na maaari nilang hatiin ang araw ng pagpasok ng mga estudyante at pagpapatupad ng distance learning. Maaari rin ayon kay San Antonio na hatiin ang bilang ng mga papasok upang magkaroon pa rin ng social distancing. Igagalang din ng DepEd ang desisyon ng mga magulang kung ayaw nilang papasukin pa ang kanilang mga anak sa paaralan.
Ayon kay San Antonio, papasok ang mga mag-aaral at mga guro din ang magtuturo sa kanila. Sa panukala naman ni Vice President Leni Robredo na pagtatayo ng learning hubs, sinabi ni San Antonio na anuman ang mapagkasundoan ay titiyakin nilang masusunod ang health protocols. Nagkapalitan na ng liham sina DepEd Secretary Leonor Briones at Robredo kaugnay sa panukala ng pangalawang Pangulo. Ayon pa kay San Antonio, wala pang inaprobahang pangmalakihang pagtitipon kaya pag-aaralan pa ng DepEd ang panukala ni Robredo. Wala ring na datos ang DepEd kung may mga dropout na at nahirapan sa distance learning dahil walang kakayahan ng mga magulang na magturo sa kanilang module. At yan ang balita. Ako si Jessica David ng Radyo 5, 92.3 News FM. Radyo 5 News Update. Ang Radyo 5 News Update ay inihatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Ang oras, 1:33. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Jen Kapitan. Kayang-kaya mo yan. Kasin o kasintahan? Boss sa trabaho o boss ng puso mo? Relasyon. Sa Radyo 5. Okay, nagbabalik po kami ni Attorney Weng Soriano dito sa ating programang Relasyon, and Attorney Weng is with us answering your questions dito sa ating Q&A. Okay, hello, Attorney Weng, eto. Sandali, medyo may kahabaan ito, okay? Nag-purchase po ako ng bahay to an in-house loan. Before that, ang sabi nila ipa-approve sa bank, nagbayad na po ako ng 300,000 pesos. Hindi ho ako na-approve. Okay. Tapos, di ko na daw po makukuha yung 300,000, kaya no choice po ako, nag-in-house ako. Nung nakabayad na po ako ng 500,000 plus, nagkaroon ako ng personal problem, kaya sabi ko po sa office, okay lang ba na after few months ko nabayaran yung the rest of the down payment? Nag-ask din po ako if wala ba akong magiging problema or hindi magkaka-penalty ng malaki, which they assured na wala naman daw po. Last May, I paid the rest of the down payment, but they're asking more than 400,000 additional. Sabi, hindi daw ako nakausap, kaya may penalty na. Ngayon ay 900,000 na daw ang dapat kong bayaran dahil nag-penalty na ako kasama yung down payment. Gusto ko na talagang i-cancel, pero pag nag-cancel daw ako, wala akong ma-refund kahit na magkano. Yung 900,000 ay mawawala na lang. Ano po kaya magandang gawin? May ganito ba na ganitong situation? Ilang years na siyang naghuhulog yun ang tanong, no? Kasi meron tayong tinatawag na yung Maceda Law. Okay? And that includes payment even of, or installment even of down payment. Kasi pag ikaw ay naghuhulog na for at least a minimum of 2 years, okay, meron kang tinatawag na cash surrender value, o cash surrender amount, na entitled ka doon once mag-cancel ka for any reason. Just for any reason, Mare, no? So, kung halimbawa, mag-cancel ka, Gladys, kasi hindi ka na-approve doon sa ina-applyan mong loan para sa remaining term, or ayaw mo lang kasi alis ka na, or for kahit ano lang, cancel mo, meron kang 50% na dapat ibalik sa iyo na cash surrender amount. Yes, so ngayon, yun yung dapat i-check niya kung ilang years na siya naghuhulog yan on installment. Dahil protection yan sa mga buyer ng real property on installment or hulugan. Tapos, okay, ito yung medyo tricky dyan, Gladys. Hindi ito yung unang pagkakataon, may mga kliyente tayong ganyan, sadly. Hindi nababasa ng fine prints kasi. Yun na nga, yung kontrata, ano bang pinagpipirmahan niya? Hindi niya binasa. Pag nakita mo kasi, ang unit, di ba, na-excite ka, overwhelmed. So, pag
nilinya na sa yung papeles, hala, pirma lang. Siyempre, magtitipid ka, no, sabi mo, hindi ko natatanong kay attorney kasi mag-charge pa siya, di ba? So, sabi niya, kaso nga lang, sa gano'n na nangyari, mas napapamahal ka sa dulo kasi nga, hindi na babasa yung ayaw mo nang basahin. Kasi yung trabaho ng abogado, basahin yung mga ayaw mong basahin eh. So, babasahin yung fine print at sasabihin sa'yo, number 1 pa lang, stipulation number 1, section 1, wala kang karapatan sa babawi kahit down maibigay mo na payment. Maraming ayun. Yung pala ang nakalagay. Yes. Konting about forfeited. Although pwede niya pa rin habulin niya, may mga pagkakataon at may mga kaso na napagdesisyon na kahit na may mga ganong fine prints, hindi maaalis yung kanilang karapatan sa cash surrender amount under Maseda law. Pero syempre, default na yan ng mga developer na sabihin nila, pinirmahan in fine print, sabi namin. Kaya mag-iingat po. Yes, mag-iingat po sa pagpipirma. Pero assert mo pa rin. I-assert mo pa rin kung ikaw naman nakapagulog ng minimum of 2 years. Walang harm sa pag-assert mo yung cash surrender. Kahit 50%, malaki pa rin yun, di ba? Yes, I agree. Eto question, please, paki-answer naman po. Eto na po. Nagdala po yung seller sa isang courier service, hindi ko nababanggitin, okay? Ang sinulat ng seller sa form ay tamang address ng buyer. Pero pagdating sa receipt ng courier, hindi na follow yung address na sinulat sa form. Instead, sa CDO ipapadala, doon po pinadala sa Olongapo instead of sa Cagayan de Oro, napunta sa Olongapo. Tapos, yung tracing and tracking number, yung parcel is to be delivered na sa Olongapo. Anong action po ang gagawin, ha? Sino ba may kasalanan dito? Yung courier, yung seller, yung buyer, ay yung seller. Sino ang nag-book? Kung yung seller ang nag-book, yung seller ang nag-book, tama yung address, okay? Yung courier yung receipt o yung courier lumabas nagkamali. So, kanino? Sino may pananagu? Yun. Very obvious na courier, di ba? Ngayon ang courier, yan, I'm trying to recall yung ating laws on businesses vested with public interest kasi parte rin yan ng parang almost similar sa transportation yan kasi yan courier services, 'di ba? Naglilipat lang siya instead of persons, goods and documents. So courier ang habulin, 'di ba? Besides, sila yung nagkamali talaga at the onset. Ngayon, pangalawa, nasa kanila yung goods, nasa kanila yung item, at sila rin na nasa posisyon ngayon na i-deliver sa tama, i-redeliver. Okay. Pero itong tanong ko, Attorney Weng, there are 3 parties here, yung nag-order, yung seller, at yung courier. So, nangyari ang ganung situation, napunta sa Cagayan de Oro instead of Olongapo. Me, as the buyer, sino ngayon ang hahabulin ko? Yung seller? Bakit hindi sa akin nakarating? Alam ka naman, diretso ako sa courier. Sino kinahabulin ko? Di ba ang seller? At ano ngayon? Si seller hahabulin si courier. Paano yon? How's that? Sa sistema kasi ngayon, ang dami kasing ang daming intricacies ngayon ng online transactions. At tayo rin, nag-i-engage tayo sa iba't ibang online transactions. Iba-iba rin yung arrangement for booking and delivery and shipping fee. May mga instances na yung seller ang in charge talaga from the time na orderin mo hanggang makarating sa'yo. Okay? Oo. So, in which case, kung ganun kaklaro, then obviously si seller. Doesn't matter. Kung meron silang aberya nung courier, then mag-deliver ka ng bagong item sa akin. Kasi ako dun sa transaction nyo. But, kung ang klase ng inyong transaction, yung parang tipong yung usual nating order na tayong tayo mag-book ng mag-deliver. Tayo na yun. By accommodation lang si seller na siya yung nag-book, pero ikaw talaga mag-shoulder ng shipping fee, very clear na ikaw dapat yun. Natapos yung transaction yun, nagbayaran na kayo, at constructive ang tawag doon, delivery to the courier. Okay. Yes. Ayan. Ayan po ang situation. Kasi I'm sure so many of us are going through this. Totoo. Also, mga delivery. And if I may just forewarn and remind yung ating mga taga-subaybay kasi minsan masyado tayo excited sa item at hindi natin na-realize yung halaga. Sige, sapatos, sige, ganyan. Pero minsan electronic gadgets, alahas mo, ipapa-courier mo, alamin mo muna si seller. Either ikaw na mag-pick up or kung meron talagang rider si seller na kanya lang. Hindi yung nagpapabook siya. Kasi just imagine, binayaran mo na yon. Yung transaction nyo ended with the payment.
Ngayon, dineliver niya, hinand over niya sa, let's say, isang courier, yun na yung tinatawag na constructive delivery na sinasabi ko. That's being delivered to you. So, kung ano man ang habol mo doon sa courier. Just imagine magkano yung kasi nakikita ko, nagbabrowse ako, no, Gladys? Ang mga pinag-uusapan na hundreds of thousands of pesos. Tapos, bahala ka nang magpapabook? Ikaw na magpapabook na para nagpapabook ka lang ng pizza? Diba? Yes, okay. Ingat-ingat din po tayo. Okay. Next question. June, pina-quarantine. July, naging negative ang result. Ang sabi, maghintay ng schedule ng duty. Hanggang lumipas po ang August, wala pa ring schedule. September, nagsabi sila na tanggal na ako sa trabaho at pinadalhan nila ako ng memo noong July 2020 na ako daw ay tanggal na. 14 years na po akong regular employee at tinanggal ng walang dahilan. Ano po ang dapat kong gawin? Dole. That's illegal dismissal. Very obvious. Okay? Because anong just cause? Anong authorized cause? Kung just cause, dapat ikaw ay may ginawa sa end mo. At meron din silang susundin na due process doon. May notice, diba? Tapos may findings, tapos may decision. If it's authorized cause, and dapat, meron ding at least 30 days no notice kung sila yung business losses, etc., retrenchment. Ngayon, kung ikaw naman ay may sakit, ganun din. Wala namang prueba na ikaw may sakit, in fact, nag-negative. So that's a clear case of illegal dismissal. So dole, no? Meron ka lang ititik doon sa kanilang complaint form. Ilagay mo illegal dismissal, non-payment of wages, at kung ano yung applicable. No? So yun na, doon na niya idudulog. And again, babalik ulit ako, no? Yung usual framework ko, approach ko, Gladys. You get in touch with the HR. Alamin mo, bakit ganon? Bakit tinanggal na ganon? Oo. Para at least may additional ka ring ebidensya if ever na ipupursu mo yung kaso. I agree. Okay. Anyway, we will pause for another break. Ito na yung pinaka-last natin break. We will go back Bilis, to studios. Oo, pero pagbalik namin, magsasagot pa rin po si Attorney Weng Soriano ng inyong mga sagot sa ating Q&A dito sa programang Relasyon sa Radyo 5. Ang oras natin, 1:45 ng hapon. Balik ito. Magkano ang sweldo ng mga healthcare worker na makakapasa sa emergency hiring sa mga piling health facility ng Kagawaran ng Kalusugan? Kukumputin ang sweldo sa ganitong paraan. Basic salary plus 20% premium, bawas tax. Ito ay base sa salary grade at bilang ng araw na naka-duty. Ang iba pang mga benepisyo ay kukwentahin naman base sa mga probisyon ng Bayanihan to Heal as One Act o Republic Act No. 11469 at mga kaugnay na mga patnubay na ilalabas ng Department of Budget and Management. Ang mga detalye ng sweldo at iba pang benepisyo na nakasaad sa ilalim ng RA 11469 ay ilalagay sa kontrata. Para sa detalyadong impormasyon, bisitahin ang bit.ly/HRHHiringFAQs. Mag-email sa hcwhiring@doh.gov.ph o tumawag sa 7266-7979. Tandaan, together, we can beat COVID-19. Maraming salamat po. Attorney Mel Santamaria, Gladys Lana Lucas. Relasyon sa Radyo 5. Si Attorney Weng Soriano. Baka may gusto kang batiin, Weng. Ako syempre, aking suking taga-subaybay, ang aking mama. Emma Soriano, aking sister work from home, Rachel Soriano. And syempre, ang aking mag-ama, si Gabriel at si John Gabriel. Nagnanap eh. Nagnanap na. Hindi na mahintay na matapos ang program ni Mami. Si Baby. Okay. Here's our next question sa ating Q&A, Attorney Weng. Valid po ba ang kasal ng parents po kapag 30 years na silang hiwalay at may kanya-kanya na silang pamilya? Deceased na po ang father ko. Ask ko lang po kung sa amin ang magkapatid mapupunta ang lupa. Namana lang din po ng father ko ang lupang yon sa parent niya.
Salamat po. First question. Valid pa daw ba ang kasal ng parents niya kapag 30 years nilang hiwalay at may kanilang pamilya? Sinabi niya, yes. Hiwalay. Yes. Valid. Okay, next question. Namatay na si father. Kanino raw ba ang mamanahin? Minana rin. Ng tatay nila sa magulang dito. Okay. Dapat sila at yung kanilang nanay dahil surviving spouse and legitimate children. Pero iba pang usapin yung papeles. Kung yan ay minana ng tatay niya, yan ba ay na-settle extrajudicially or kung hindi man may judicial settlement bang naganap or meron bang transfer na nangyari dun sa mga ari-arian sa pangalan ng tatay niya. Kasi kung hindi, kailangan i-settle din nila yun. And we're talking about yung administrative part, no? Pero yung sa karapatan, yun yung karapatan nila. Kasi nananatili silang compulsory heirs ang tawag doon, no, Gladys. Sila, at hindi lang sila, kasama yung surviving spouse, yung mother nila. Kasi wala na finality. Kung doon sa pakipag-live-in ng father nila sa time na hiwalay na hindi siya nakinak doon sa kanyang kinakasama, illegitimate children, meron din silang kalahati ng share ng bawat isang legitimate child. But not yung nakasama niya, di ba, Attorney Weng? Of course. Gusto ko lang ihabol yun. Madiin na wala. Kahit 30 years sila nagsama, hindi naman naputol yung kasal kay original wife, di ba? Okay, magandang hapon po. Tanong ko lang po, may nabili akong lupa, deed of sale lang po ang hawak ko. Yung mother title ay nasa may-ari pa. Gusto ko na pong patitulungan, ano po ba ang aking gawin at magkano daw kayang kanyang gagastusin? Part po of a mother title. Part pa ng mother title. Kung ganyan, ay magpapatransfer siya. No? Nakuha niya yan by sale. So, pupunta lang siya sa Registry of Deeds at pakita niya yung kanyang deed of sale, yung mga IDs, at yung hawak niya na titulo. Para yan ay mapatransfer. Yung fee, syempre bago siya pumunta sa RD, meron siya mga prerequisite na dokumento like sa BIR, no, sa Land Assessor's Office. No, so alamin niya muna yung mga clearances doon, like yung amilyar, bayad ba siya, kukuha siya ng clearance sa Land Assessor's Office sa City Hall. Tapos noon pupunta siya sa BIR para sa Certificate Authorizing Registration. Yan, para yung doc stamps, bayad ba yan, capital gains tax, no? And then punta siya sa RD pag kumpleto na lahat yan. May fee din doon sa RD, pero minimal na yun compared sa mga binayaran niya sa taxes. Okay. May nagtatanong daw ang computation daw na, sinabi niya, computation ng kung 14 years na ng separation pay. Kung regular employee daw, tapos separation pay, 14 years, ano daw ang computation? Ayun. Siyempre, hindi ko eksakto po, pasensya na. Pero merong, at saka yung computation, I can only recall na parang 1 month every year of service yan. So, nasa labor code po yan, no? At kinukompute siya, ganyan, every year kang tumatagal, mas dumadagdag yung month of additional payment mo for separation pay. Plus, yun nga, you need to have yung tamang dahilan kung bakit ka nag-claim ng separation. Hindi po siya sa matter of right. Ganon. Hello pala kay Monera Monisa. She's one of our suki na who always watches us. Monera, I think, is in Hong Kong. Isang magiting na OFW. Hello sa lahat ng OFWs. Okay. Ito, may nakukuha, housing loan. Nag-housing loan ako sa Pag-ibig, pero yung nakuha kong bahay ay merong nakatira. Ang gusto lang nakatira ay bayaran ko ang ginastos nila sa bahay. Parang naisip ko na rin ito kahapon. Tama po bang akong magbayad? Kung sa dati nakatira tayo yun, napanalunan ko sa bidding, parang hindi dapat siyang magbayad sa mga nagtakas sa pagpapalit. How is that? Diba? Wala naman siyang alam doon. Wala naman siyang alam doon, diba? Basta nabili niya lang yan in a public sale. As is where is, diba? So, bakit siya mag-reimburse, no? Merong mali sa disclosure, no? Hindi na disclose sa occupant. At di rin alam na occupant na binibenta pala yun. So, punta sila sa Pag-ibig. Ano nangyari? Okay. Eto, ask ko din po, may share ba sa lupa ang aking pinsan?
Tinayuan niya ito ng bahay. First family po ang nanay niya, pero hindi kasal ang magulang ng nanay at tatay ng lolo Topa. Lolo. Okay. Parang medyo magulo. Magulo ito. Ano ulit yun, Gladys? Ang nakatala doon ay ang daming characters. Oo. Okay, first family ang nanay niya, pero di kasal ang magulang ng nanay at tatay at lolo't lola. Yung lupa galing po sa award para sa mga retiradong sundalo. Kaso sa pangalawang asawa nakapangalan ang lupa na inaward galing sa sundalo. Bit-bit po ang surname ng tatay at nanay at pinsan ko. Ano ang process at saan pwedeng dumulog sa ganon? May share po ba sa nanay ng pinsan ko galing sa tatay? Actually, sa check kong share, di ba? Dugo talagang pinag-uusapan at Attorney Wen. Ay, kasal at kadugo. Ganito yan, no? Kasi nuances ng mga patent noon, mga awards, ganyan. Tsaka kung mapapansin mo dati, medyo may mga nakakalusot pa talaga na, well, before Revilla Law, no? Talagang gano'n naman ang ginagawang practice, illegitimate children, pinapangalan, and okay. And even the paramour, yung bang mistress, ginagamit din ang apelido, diba? Nakakalusot din, no? So, ang ano dyan, kasi yung papeles, at saka when we talk about yung mga awards, maluma na yan eh. So, kung nakapangalan doon sa second family, medyo mahaba-habang no, argumento kasi sila yung first family, oo. Pero may habol naman sila dahil sila yung first family. Kailangan lang talagang i-contend na sila may karapatan doon kasi on its face ngayon, nakapangalan sa second family, di ba? So, kailangan nilang, mukhang kinakailangan pa nila magkorte, kung hindi man, doon sa sa agency kung sino nag-grant nung award. Award ba yan ng LGU o in-award ba yan ng Bureau of Lands? Meron silang sariling patakaran, di ba? Patakaran, So, yun ang ating pong susundin. No? Pero, syempre, may pinangahawakan silang karapatan dahil sila yung first family. Yung kabila naman, may nilalaban na sila may hawak ng titulo. Oo. Yes, okay. Anyway, Merry Christmas, Ninang Gladys at Ninong Mel. Oh! Hindi po, wala pa. 24 days pa lang pag-greet po ng happy 10th birthday kay Andrea Gillian Mentisano. Pa-shout out po kay Pandan, Valenzuela City from Melvin Marquisano. Thank you very much. Anyway, we'll wrap up na po ni Attorney Weng Soriano dahil susunod na po ang aming si Idol Rafi Tulfo sa Wanted sa radyo. So, Weng, say goodbye to our listeners and our viewers. Maraming salamat. Ako maraming salamat. Gladys at sa relasyon sa pagkakataon. And thank you sa lahat ng mga nakinig. Sana may natutunan po ulit kayo. Looking forward sa pag-co-host ulit. Okay. We'll see you again next time. Attorney Wen. Thank you very much from relasyon from Radyo 5. At sa lahat sa inyo po, hanggang bukas na muli, 12:30 pa rin po ng tanghali hanggang alas 2 ng hapon. Susunod na po, si Idol Rafi Tulfo sa Wanted sa radyo. Lord, maraming salamat po sa pagbabahagi sa aming mga kapatid sa programang relasyon at tulong at sabay. Sana'y mapanatili po sa aming puso't isipan ang lahat ng aming natutunan at piling gawin sa aming buhay kung ano ang gusto at marangal sa inyong mga bata. In Jesus' name, Amen. Bye-bye! May pupuntahan pa ba o dapat lang tapusin na? Sinagot na ni na Attorney Mel Santamaria at Gladys Lana Lucas ang mga tanong sa napasukan mong relasyon sa Radyo 5. Anumang hamon ng mundo, magkasama tayo, itutuloy ang Pasko.